Guys, for today's video, ang pag-usapan natin is yung additional na use case ng SPayLater. Ano ba ibig sabihin ng use case? Additional na pwedeng paggamitan. So, di ba, ang SPayLater, nagamit natin yan kay Shopee. Now, we can use SPayLater sa mga selected Shopee Pay merchants. So, yan ang pag-usapan natin ngayon and all about SPayLater. So, samahan niyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and other good financial practice na meron na ka-experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so SPayLater ang pag-usapan natin. And bakit natin itong pag-usapan? Actually, kung gumagamit ka ng Shopee, baka nabigyan ka na ng S-Loan, which is na-discuss na natin previously, and SPayLater. So, ito yung dalawang financial products ni Shopee. So, ang S-Loan is basically parang G-Loan yan. So, pwede mong encash, maging cold cash or cold money yung S-Loan. And then, babayaran mo rin siya monthly. While SPayLater naman is somewhat G-Gives, parang ganon. Ito, nagre-range ang binibigay na credit limit ng up to 50,000 pesos. So, malaki din ang binibigay ng credit limit sa SPayLater. Punta tayo sa SPay sa Shopee. So, SPayLater is a feature wherein qualified buyers have the option to buy now and pay later or apply for an installment loan of up to 12 months for their Shopee purchases. Katulad ng G-Gives, meron ding processing fee si SPayLater. So, ang processing fee ni SPayLater, it depends on the amount. So, it is a percentage. Usually, nasa 0 to 2% ang processing fee ni SPayLater. While yung interest rate naman is 1% to 5% ang charge nilang interest sa purchases mo. So, just a reminder na ang SPayLater is not available to everyone. So, available lang siya sa mga selected Shopee user kasi syempre, merong credit evaluation din si Shopee kung sino yung mga merong maraming transactions sa Shopee kaya nabibigyan ng SPayLater at S-Loan. So, saan ba natin makikita ang SPayLater? Ito, pakita ko yung SPayLater ko. So, syempre, buksan natin yung Shopee. So, ito yung Shopee. Punta lang tayo dito sa Me. Then, makikita nyo, ayan, under My Wallet. Ito, My Wallet. Ayan, SPayLater. So, sa akin, ito yung credit limit ko sa SPayLater. Nasa 40,000 yung credit limit na binigay sa akin. Hindi naman masyadong namimili sa Shopee or ginagamit ng SPayLater. Usually lang kapag meron akong gadget na bibilin, katulad ng, ito, noong May 2022 pa, 4,000 yung amount. Itong mic na to. Yan, dito ko binili yan sa Shopee. Nakalagay dito, product, yung Boya mic. Ito yung terms of loan. Nandito sa contract. So, ang sabi dito, ang interest rate ko daw is 3.95%. So, kung i-compare to sa credit card, mas malaki to. Lalo na yung 2022 is hindi pa na-update yung interest rate ng credit card. Nasa 2% pa lang. Hindi ko rin alam ba't ako umutang dito. Mas okay pala sa credit card. Kung i-compare naman to sa ngayon, mas malaki pa rin yung 3.95% versus sa credit card na 3%. Kasi itong 3.95%, so almost 4%. Pag i-multiply natin yan, 3.95 times 12. So, nasa 47% yung interest rate niya. Pero kung credit card ko yan, noon, 2% times 12, 24% lang. Nagkamali din ako dun. Pero anyway, so bali, ayan yung interest amount, 2,189. And then yung amount na ni-loan ko is 4,690. Pero syempre, kung ito lang yung access mo sa mga loan lending institution, bakit hindi mo naman kakagatin, di ba? Usually, kung ano naman yung available sa inyo, yun yung nagagamit nyo. It's just a matter na kung marami kang pwedeng pagpilian, syempre, tingnan mo yung interest rate. Kung saan ka makakamura, doon ka pumunta. Ang laki din kasi ng interest rate. Ito yung my bill. Makikita natin yung remaining bills ko. So, hanggang na lang ako, November, mababayaran ko na lahat ng pagkakautang ko dito.
Hindi ko rin binabayaran to kaagad kasi bayad na rin yung interest eh. Hindi naman babalik yung interest sa akin. Yung nakalagay dun sa loan contract, yun yung babayaran ko talaga lahat. O hayaan ko na lang na mag-mature yung inutang ko sa kanila. Okay din naman tong SPay Later kasi nagbibigay rin naman siya ng 0% interest. So kung may bagay ka na gusto at nakalagay siya dun sa 0% na promotion, grab that opportunity kasi ang babayaran mo lang dyan is yung processing fee. And then, i-divide na sa number of months kung ilang months mo siya gustong bayaran. So, ang SPay Later ay nag-charge ng 2.5% up to 5% ng amount due for the late payment. Medyo masakit din yun, guys. So, let's say, meron kang bibilin na gadget. Ito, sige, pakita natin. Sample. Actually, meron akong gustong bilhin dito. Kunyari, bibilin ko tong camera dito sa Shopee. So, kung bibilin ko siya using SPay Later, sabi dito, yung 35,000 ko is insufficient kasi nga 43,000 yung product cost. So, pwede kong gamitin yung SPay Later and then yung remaining na kulang is pwede ko isettle sa ibang payment option via POD or pwede ring credit card. Yun naman din ang kinagandahan ng SPay Later na kung kinulang yung SPay Later mo, pwede kang mag-add using your credit card or your cash. So, isa sa magandang feature ni SPay Later yun. So, last feature ni SPay Later, which is, ito yung sinabi ko sa inyo kanina na maganda siya, which is yung ability to use SPay Later sa mga Shopee Pay merchants. Sa mall, makita nyo meron ng mga QR ng Shopee, di ba? Kasi pwede ka magbayad using your Shopee Pay. Merong mga selected merchants ang nag-a-accept na ng SPay Later. For example na lang si Globe. I know si Globe meron. So kung bibili ka ng phone sa Globe or magsasubscribe ka ng plan, ganyan, tapos merong cash out. For example, iPhone na medyo malaki yung cash out or Samsung, pwede mong gamitin yung SPay Later mo para pambayad dun sa cash out ng bibilin mong item or cellphone sa Globe. Hindi ko alam yung full list, pero pwede nyo subukan yung mga Shopee Pay merchants kung pag in-scan nyo, mag-accept ng SPay Later. Wala din kasing nakalagay sa website ngayon ni Shopee yung about existing merchant. So, might as well subukan nyo kung gusto nyo makita kung gagana yung SPay Later doon. Or sa mga appliance center na nag-accept ng SPay, pwede nyo rin subukan yan. Kasi yung SPay Later naman na binibigay na credit limit is malalaki. Magandang gamitin yan sa mga appliances. Pero guys, sabi ko nga kanina, if meron ka pang ibang pag-uutangan na may mas mababang interest, then go for that. So basically, na-discuss na natin all about SPay Later. Merong FAQ na pwede nyong puntahan. Ito, pwede puntahan nyo lang yan. Nandyan kung paano kayo magbabayad. Pero ako guys, ginagawa ko from my bank account, kakashin ako sa Shopee Pay, and then from Shopee Pay, yun ang pinababayad ko ng SPay Later. So, ganun lang naman, kasimple. Yung SPay Later din pala guys, pag nagbayad ka, babalik sa credit limit mo, nag-a-add siya. Hindi siya katulad ng GGives naman na pag nagbayad ka, parang wala nangyari. Hindi mo nakita yung binayad mo na nag-a-add sa credit limit ng GGives mo. So, ito, SPay Later, makikita mo na kung ano yung binayad mo, minus the interest, mag-a-add up dun sa credit limit mo. So kung may question pa kayo about SPay Later ni Shopee, write it down below. And kung masasagot ko, sasagutin ko yan. And kung hindi ko naman masasagot, i-refer ko na lang kayo sa Shopee Customer Service. I guess sila yung best person na makaka-answer ng inyong tanong. Guys, hindi to sponsored by Shopee. Dinidiscuss lang natin kasi nga, isa to sa pwede nyong takbuhan kung gusto nyong umutang ng gadget or what. Okay, yun lang for today's video guys. Sana nabigyan ko kayo ng additional information and sana may natutunan kayo. Guys, request ko lang sana mag-subscribe na kayo sa channel ko. We are at 42,000 subscribers and we are nearing 50,000. So, road to 50,000 subscribers na tayo. So, nagmamakawa naman ako sa inyo guys. Alam ko naman, nakakapagbigay ako ng additional information. Sana naman, mag-subscribe na kayo sa channel ko. I-like nyo tong video na to. Supportahan nyo ako para ma-reach ko na ang aking milestone na 50,000 subscribers. Okay? So, thank you for watching guys. I hope you like this video. Leave a thumbs up and if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!